Dito po, kasi alam nyo, ang impeachment naman talaga, wala talagang magagawa Pangulo dito. 'Di ba? Wala talagang magagawa. Ewan ko lang kung bakit nga kung bakit nga sinisisi kay PBBM itong impeachment na ito. Hiwalay po ang executive Hiwalay po 'yan. Hindi po makikialam sa impeachment 'yan. Sabi nga ni PBBM, ayaw nga niya yung impeachment 'di ba? Pero siyempre dahil nga po may nakita pong mga ginawang krimen etong si Sara Duterte, kaya po talaga pong matutuloy at matutuloy po ang impeachment. Hindi po pwedeng maantala ang impeachment. Magandang hapon, Pilipinas. Mas madali kung haharap ng personal. Yan ang tila pa-advise ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte isang araw bago pagsisimula ng impeachment trial ng bise. Ang ilang House prosecutor naman dumalo sa misa bago ang paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Aarangkada na ang makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas July 6. Gayunman, wala pang abiso ang kampo ni VP Sara kung personal itong dadalo bukas. Sa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court, mismong si VP Sara o ang kanyang abogado ang pinahaharap sa paglilitis. Para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., mas mainam kung haharap ang bise. Of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretso makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. Dagdag pa niya, kung siya ang nasa katayuan ng bise, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Sige, sagutin natin. Samantala, Diba? Kung wala ka naman tinatago umattend ka. Diba? Ganun lang yun. Sabi nga ni Sara Duterte, wala naman daw siyang kasalanan. Wala naman daw siyang ginagawang krimen. Diba? Freedom of expression lang naman daw yung pagbabanta niya. Yun ang pinakamaganda, umattend. Kaya lang siyempre, alam naman natin ng mga Duterte, si Digong, puro bunganga lang yan. Puro galit, puro tapang. Pero ang totoo, walang bitaw. Walang bilang. Kita nyo nga nabubulok sa kulungan, si Digong. Walang bitaw. Walang bayag yan si Digong. Puro ngal-ngal lang yan. Kaya itong si Sara, kung makikita ninyo, kala nyo napakatapang. Pero wala ring bitaw yan. Takot na takot din yan. Takot na takot din po yan sa impeachment. Bakit? Nasira na yung pangarap niya para sa 2028. Kita nyo, ang ating Pangulo, diba? Kung sinasabi mo sa sarili mo, sabi nga ni Sara, pamumuliti ka lang to, wala kaming ginawang masama. Yan din ang sinasabi ng kanyang mga depensa, ng kanyang mga lawyer. Edi umattend ka. Putya, kahit anong pigil sa'yo ng lawyer mo, kung ikaw ay wala talagang kasalanan, ikaw mismo magtatanggol sa sarili mo dahil ang ating vice-presidente, yan po ay abogado din. Kaya lang, attorney no case yan si Sara. Kaya ko namang sagutin. Sige, sagutin natin. samantala, naniniwala naman si Bantay Senado Co-Convener at Public Interest Lawyer Attorney Dino De Leon na no-show na naman si VP Sara. Kasi hindi naman sila sanay sa pananagutan, di ba? Mag-walk out, magtatantrums, ayaw na magpakita, no? Walang paggalang sa institusyon It's a question of how our institutions will assert its authority, no? Sa kabila ng lahat ng hinuha at haka-haka-apiran niya ang bise at target, nagbahagi pa siya sa kanyang social media ng mga larawan ng pagbisita niya sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City, Cebu. Tangina, nagsisimba pala ang impacta, no? Buti hindi ito nasusunog, ano?
Kung sa bagay, malakas ang aura niyan eh. Yan ang papalit kay Satanas eh. Si Sara. Tapos si Digong, yan ang papalit kay Lucifer. Hindi ba kinikilabutan si Sara Duterte? Pasimba-simba pa tong gagang to? Pasimba-simba ka pa talaga? Nagsisimba ka pa talaga? Ano pinagdasal mo? Hindi ka ma-impeach? Imposibleng hindi ka ma-impeach dyan. Sara Duterte, ikaw ay nakatadhanang ma-impeach. Kaya nga, di ba, wala ka ng ibang paraan ngayon kung hindi mag-resign. Mag-resign ka na. Makakaligtas ka sa impeachment. Makakakandidato ka pa hanggang 2028 kapag ikaw ay nag-resign. Pero kapag hindi ka nag-resign at pinangatawanan mo yung tapang ampaw mo, aabutin ka ng impeachment talagang hanggang 20. Pagdating ng 2028, perpetually disqualified ka na humawak ng public office. Kahit barangay tanod, hindi ka na pwede. Kahit barangay tanod, hindi ka na matatanggap. Kahit na street sweeper sa Davao, hindi ka na pwede. Abogado ka, di ba? O di mag-abogado ka na lang. Kaya lang ang mga pag-aabogado nito ang mga ipagtatanggol nito yung mga talagang kriminal. Kasi ito talagang si Sara Duterte, kita nyo, sheriff na sumusunod lang sa utos ng korte. Ng korte. Sheriff na sumusunod lang sa utos ng husgado. I-implement niya ang batas. Pinagsasapak ni Sara Duterte. Ganyan po si Sara. Kaya po talagang talagang wala pong walang ibubuga sa impeachment trial. Kaya po itong si Sara ay nagsisimba-simba kuno, nagpapakabait kuno. Nagpapakabait pa yan, kunwari lang naman pag naman nakatalikod gustong gurgurin si PBBM. 'Di ba? Minumuestra pa nga niya, sinasabi pa nga niya, hawak daw niya yung ulo, tapos may gagawin siya. Diba? Kaya po yan, alam natin, talagang lang yan, nako Sara. Alam namin yan na ikaw kapag binabatikos, nawawala. Pero kapag ikaw ang mambabatikos, present na present ka. Kaya yung mga patulos-tulos mo ng kandila, tulusan ko pa ng kandila yung mata mo eh. Yan sa bise, nagtirik siya ng kandila para ipanalangin ang kapayapaan ng bansa at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Ulol! Anong kapayapaan ng bansa? Ikaw ang gugulo! Tarantadong Sara to, gaga na to. Ikaw ang unang-unang nanggugulo Kayo ng mga alipores mo Tarantada. Sama rin daw sa kanyang mga dasal ang pag-uwi ng kanyang ama na si dating Ayan na talaga malabo. Baka yung Philippines peace o kapayapaan sa Pilipinas, posible. Pero yung pag-uwi ni Digong, malabo na yan. Bulok sa kulungan. Kulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Ang ilang miyembro ng House Prosecution naman dumalo sa isang misa sa Pasay City. Alam nyo, nakaganti na si Laila de Lima. Hindi yan gumaganti. Pero, di ba, gumagawa ng paraan ng tadhana para makabawi etong si Laila de Lima. Biruin mo, 6 na to, 7 taong pinakulong ni Digong na walang kasalanan. Kasama nila ang ilang private prosecutors at deputy speakers ng Kongreso.
Samantala, nagdaos ng protest caravan ng ilang grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, ang Lakbay Pananagutan. Nananawagan sila sa mga senator judge na magdesisyon batay sa mga ebidensya at huwag magpa-impluwensya sa politika. Dagdag nila, mas marami pang protesta ang nakaamba bukas. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cot. Ay, naku, Sara. Wag mo nga kami paandar na kunwari banal ka. Na kunwari makajus ka. Tatay mo nga walang Diyos eh. Oh. Tatay mo nga ano sabi? Putang na, muwi ka na. Sabi gano'n ni Digong. Oh, tapos sabi ni Digong, ako? Diyos nyo? Papa ako sa krus? Nakakawala ng bilib? Kasi ang dinitiyos ni Digong, si Kibuloy. Si Kibuloy ang dinidiyos ni Digong. Kay Digong nagdadasal yan. Kay Kibuloy nagdadasal yan. Kaya ganyan po yan. Ay, nako. Kaya alam nyo po, mga tropa pips ko dito, hindi na po natin, naku, wala talagang ano to si Sara. Duwag. Kunwari lang matapang, sabi, I want bloodbath. Pero ayaw na maumatin ng impeachment. Bukas po, July 6, alas 2 ng hapon, formal nang bubuksan ng Senado ang impeachment trial laban kay Sara Duterte, kay Sara Lustay. At habang papalapit ang oras ng paglilitis, marami po ang nagtatanong, ano ang aasahan natin mula kay Sara Duterte at sa kanyang depensa? Maglalatag ba sila ng matitibay na paliwanag? Magpapakita ba sila ng malinaw na ebidensya? O makikita na naman natin ang parehong estratehiyang matagal nang ginagamit sa politika at social media? Kung pagbabatayan natin ng mga nagdaang buwan, may 3 bagay po na malamang nating nakikita. Malamang nating makita to. Una, deflections. Kapag nahihirapan ng sagutin ng isang issue, ang pinakamadaling gawin ay ilihis ang usapan. Gagawa ng mga diversionary tactics. Asahan ninyo ang mga linyang political persecution, pinupuntirya kami, o ganti lang ito ng kalaban. Tandaan po na ninyo to, tandaan nyo to. Hindi automatic na nawawala ang isang akusasyon dahil lamang sinabing pamumulitika ito. Ang mahalagang tanong po ay hindi kung sino ang nagsampa ng kaso. Ang mahalagang tanong ay ano ang ebidensya at ano ang paliwanag. Ngayon, syempre, kahit naman na sa sulok ng bansa, nakikita natin kahit nga sa Canada, kahit nga sa Amerika, fake news ang una nilang pinapakalat. Information war. Habang nagpapatuloy po ang paglilitis, siguradong sasabog na naman po ang social media sa mga katarantaduhan itong mga DDS na ito. May mga video na puputulin po sa gitna, may mga screenshots na walang konteksto, may mga quote cards na hindi alam kung saan galing, at may mga naratibong ididikdik araw-araw hanggang magmukhang totoo. Kaya po, ang hamon sa bawat Pilipino, huwag agad maniwala. I-double check nyo po ang source, basahin po ang buong ulat, panoorin po ang buong hearing. Dahil sa panahon ngayon, minsan mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa po sa katotohanan. Ngayon, ang isa pa pong gagamitin nila diyan, distractions. Kapag umiinit po ang isang usapan, may mga pagkakataong may biglang bagong kontrobersya. May bagong away, may bagong issue, may bagong trending topic, at minsan po napapansin po ng publiko na parang inililihis ang atensyon mula sa pangunahing tanong. Pero ano man po ang lumabas sa bagong ingay, ang sentro pa rin ng usapan ay impeachment trial. Hindi dapat mawala ang focus ng bayan sa mismong proseso po ng pananagutan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang usapin. Sa mga nagdaang linggo, naging laman ng balita ang iba't ibang legal motions, procedural
objections at mga kahilingan po ng depensa ni Sara. Natural lamang yan sa anumang malaking kaso. Karapatan ng bawat akusado ang gumamit ng mga legal na remedyo. Pero ang tanong ng publiko ay simple. Sa dulo ba ng lahat ng ito, masasagot ba ang mga pangunahing tanong? Dahil ang hinahanap ng taong bayan ay hindi lamang technical arguments. Ang hinahanap nila ay malinaw na paliwanag. Kung may maling alegasyon, pabulaanan. Kung may maling dokumento, itama, at kung may maling akusasyon, sagutin. Yan po ang inaasahan ng publiko mula sa isang mataas na opisyal ng bansa. Bukas po magsisimula ang isang makasaysayang yugto sa ating demokrasya. At sa loob ng impeachment court, hindi hashtags ang magdedesisyon. Hindi memes, hindi trolls, hindi po viral videos. Ang dapat manaig ay ebidensya, testimonya, record at batas. Kaya bukas po, bantayan nating mabuti ang mga mangyayari. Dahil sa dulo ng lahat ng ingay sa social media, isa lang po ang mahalaga, katotohanan. Bukas po naka-live tayo doon po sa ating sa ating Macmac Pablo YouTube channel, sa ating main channel. Doon po tayo magla-live. Tayo po ay naka-live din siguro ako dito. Basta titignan natin kung paano ba. Aba, ang dami pala dating tropa pips dito. Nandito pala sila andito si Ate May Alcantara, si Kuya Henry, Kuya Gary Caba, si Big Mama. Hello po. Ayan. Hello po mga tropa pips natin, Teka, basa muna tayo ng comments. Kasi nakatago yung comments ko Ate Macha Mochi, hello po. Nay Merlita Berhel de Dios, hello po. Erwin Peralta. Ate Macha Mochi, may sahod na, may kickback pa. Dapat yan laging nire-real talk ni PBBM yung mga magnanakaw na yan para mapahiya naman kahit konti. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Aba, mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.